Kidlat News Updates. Mga balita ngayon. Dalawang Ateneo student athletes pumanaw matapos malunod sa team building activities sa Aurora. Mahigit 3.2 milyong estudyante apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Bilang ng nasawi sa gumuhong gusali sa Pampanga, umakyat na sa 30. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Kinumpirma ng Ateneo de Manila University ang pagpanaw ng Ateneo Men's Basketball Team student athletes na sina Rene Clert Baterbonia at Divine Adili matapos ang isang insidente ng pagkalunod habang nagsasagawa ng team building activity sa Dipaculao, Aurora noong Hunyo 8. Sa opisyal na pahayag ng universidad, nagpaabot ito ng pakikiramay sa mga pamilya, kaibigan, kakampi at coach ng dalawang manlalaro. Tiniyak din ito na agad na nagbigay ng kinakailangang tulong ang mga rumespondeng otoridad at patuloy ang koordinasyon sa mga kaukulang ahensya. Samantala, ayon sa paunang investigasyon ng Police Regional Office 3 sa insidente, lumalangoy umano ang dalawang atleta nang tangayin sila ng malakas na agos patungo sa mas malalim na bahagi ng tubig. Hinimok din ng PRO3 ang publiko na iwasan ang mga haka-haka at hayaang makumpleto ng mga otoridad ang kanilang investigasyon. Aabot sa 3.2 milyong mag-aaral at halos 129,000 na teachers at personnel ang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa timog kanluran ng Maasim, Sarangani nitong Lunes ng umaga sa unang araw ng pagbabalik ng klase. Ayon sa Department of Education o DepEd, naapektuhan ng lindol ang 6,224 na pampublikong paaralan sa 33 school divisions sa Regions 9, 10, 11, 12 at Caraga. Batay sa Rapid Damage Assessment ng ahensya as of 5 p.m. kahapon, 62 na silid-aralan ang totally damaged, 93 naman ang nagtamo ng major damage, habang 381 classrooms ang may minor damage. Bilang pag-iingat, sinuspende ang mga klase sa mga apektadong lugar. Kasunod ng lindol, agad na nagtungo si DepEd Secretary Sonny Angara sa General Santos City kasama ang iba pang national government agencies upang personal na bisitahin ang mga naapektuhan ng kalamidad. Ipinag-utos din ito ang emergency support sa mga apektadong eskwelahan at pasilidad upang matiyak ang kapakanan ng mga estudyante at guro. Agad ding pinakilos ang mga structural engineer ng DepEd pang siyasatin ang mga paaralan. Umabot na sa 30 ang bilang ng mga nasawi matapos makuha ng mga responder ang isa pang bangkay mula sa gumuhong 9 na palapag na gusaling under construction sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP Central Luzon, nahukay ang ika-30 biktima sa Quadrant 1 bandang 12:18 a.m. nitong Martes. Nauna rito, na-recover din ang ika-29 na biktima sa Quadrant 3 940 kagabi. Kapwa inaalam pa ang pagkakakilanlan ng mga na-recover na labi. Patuloy pa rin ang search, rescue and retrieval operation sa lugar sa kabila ng pabugsog-bugsong ulan. Tinatayang nasa 30% na ng mga debris ang na-clear sa site mula nang naganap ang pagguho ng gusali noong Mayo 24. Nagpapatuloy pa rin ang investigasyon sa sanhi ng insidente kabilang ang posibleng paglabag sa occupational safety and health standards sa proyekto. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzo Lenon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.